Konnichiwa, families and friends. Good afternoon po sa inyong lahat. I'm back. Kamusta po kayo dyan? Continuous po tayo dun po sa ating pinag-aaralan sa New Life in Christ, no? Kamusta po ang ating buhay-buhay? Kamusta po dito po sa Japan ay malamig na winter kaya naka heater na po kami kasi malamig po talaga. Oho. Yung po magpatuloy po tayo dun po sa ating topic na New Life in Christ. Sandali lang po, nakakaching ako. Wait. Yung last po ng ating pinag-aralan ay natatandaan niyo po ba? Ang salvation, apat po ito. Ang number 1 ay Bible, pangalawa is salvation. Nandito na po tayo sa part 3. Ang number 3 po natin ay about sa prayer, no? Sa prayer po tayo. Yun po ang number 3. What is a prayer, no? Ano po ba yung panalangin, no? Alam po natin yun. What is prayer? Prayer is speaking, conversing to God about all things at any time and place, no? Yung pong pakikipag-usap po sa Diyos sa lahat ng bagay, kahit anong oras at kahit pong anong lugar. Pwede po tayong mag-pray, pwede po tayong manalangin, kahit po kung kahit nasaan po tayo, pwede po tayong manalangin, no? Na makikita natin sa Hebrew chapter 4 verse 16, ang sabi ay, kaya't wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan, no? Kailangan po nating mag-pray, no? Yun po yun, na balikan nyo po yung kung hindi nyo po, di po ba na topic natin yung ating meron tayong pinag-aralan noon na humanap, humingi at kumatok, sa mga hindi po nakapanood noon, panoorin nyo na lang po, para maintindihan natin, no, na kailangan nating mag-pray, no? Kaya sabi is in Him, no? It is our mean to come and be in God's presence as His children, no? Dahil tayo ay anak ng Diyos, no? Kailangan natin ng panalangin, no? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob, no? Pag po tayo nagpe-pray, panatag tayo, no? Masasabi natin ang gusto nating sabihin sa ating Panginoon, yung ating mga gustong sabihin sa Kanya, masasabi natin nun, no? Yung kumbaga, kailangan natin pag tayo nagpe-pray, no? Sabi nga, di ba, na makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob, no? Tapos sabi, why should we pray? Bakit tayo dapat manalangin? Bakit tayo dapat manalangin? No? Why should we pray? Because it is command, no? Dahil ito po ay pinag-uutos ng Diyos, no? Na makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 5:17, pray continually, no? Palagi kayong manalangin. Tapos makikita sa Lucas
chapter 18 verse 1, always pray and not give up. No? Na sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin. Utos dapat silang manalangin. At makikita din sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray. Magbantay kayo at manalangin. Yun po ang mga command nasa Bible, command, utos sa atin, no? Na tayo ay dapat manalangin. Kasi natatandaan niyo po ba? Kahit ang ating Panginoong Hesus, no? Diyos siya, nananalangin din siya sa ating Ama sa Langit para sa atin kung papaano, no? Kung papaano tayo, no? Yung sinasabi niya sa ating Ama sa Langit. No, kung siguro sinasabi, kung tayo nga, di ba, pag nananalangin tayo minsan, Lord, ano bang gagawin ko dito sa taong ito? Lord, ano bang gagawin ko dito sa mga kamag-anak ko? Lord, paano ba yung mga anak ko? Lord, paano ba yung, di ba, ganun. Kaya ang ating Panginoon, Jesus nga, nananalangin. Natatandaan niyo yun nung tinukso siya. No? Nung tinukso siya ni Satanas na tumalon, magpakamatay, di ba? Nananalangin siya Nagpe-prayer and fasting siya sa ating Ama sa Langit. Kinakausap niya ang Ama natin sa langit. Tapos nanalangin din siya nung bago siya hulihin ng mga saserdote, yung huhulihin na siya para ipako sa krus. No? Na ang sabi dun sa kanya mga disciple, dahil nalulungkot siya, no? Siguro, sabi ng Lord, kung alam nyo lang, no, ihuhulihin na ako, papatayin na ako, samahan nyo naman ako, nalulungkot ako. Anong ginawa ng mga disciple? Tinulugan siya. No? Hindi siya sinamahan. Tinulugan. Sino pa tayo para hindi tayo manalangin? Isa tayong kanyang nilikha. No? Yun ang katotohanan doon. Kasi tayo, dahil tayong mga tao, no, kailangan natin Bakit kailangan ba nating no? Kailangan natin na manalangin dahil meron tayong mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Meron bang taong hindi nananalangin, no? Hindi, syempre iba-iba ang tao, no? Pero tayong mga kumilala sa Kanya at tayong mga nananalangin sa Kanya is ibig sabihin meron tayong Diyos na kinikilala. Meron tayong Diyos na kinikilalang tayo ay Kanyang mga anak, no? Tayo ay Kanyang nilikha, no? Dahil, di ba, hindi naman tayo kung saan tayo galing, no? Kaya yun po yun. Tapos, anong sabi? Why should we pray? Paano tayo dapat manalangin? No? Paano tayo dapat manalangin? You can do the acts, steps of prayer, no? Na kailangan nating gawin, no? Kailangan nating gawin. You can do the acts, steps of prayer. Meron pong 4 steps of prayer, ano? Ano ba ang ibig sabihin ng acts? No, ang acts. Letter A, duration. Duration. Pagsamba, duration, Give praise about who He is, to His faithfulness, power, goodness, and love, no?
before na magpe-pray po tayo, is magbigay po muna tayo ng papuri, no? Magbigay ng papuri sa kung sino siya, sa kanyang katalinuhan, kapangyarihan, kabutihan, at pagmamahal, no? Pupurihin natin kung sino ang ating Panginoon, no? Dahil sa mga Kristiyano, no, alam natin, kilala natin ang ating Panginoon, no? Kilala natin ang ating Diyos. Kaya natin siya pinupuri. Kailangan natin siyang purihin. Dahil nung nakilala natin siya, doon tayo, no, halos, kumbaga sa talagang sumasamba tayo dahil nalaman natin kung gaano siya, no, makapangyarihan, kung gaano siya mabuti sa atin, kung gaano siya, no, nagmamahal sa atin, no. Nalaman natin nung hindi pa tayo Kristiyano, nung hindi pa natin siya nakikilala, no. Nasaan ba tayo noon? At ano ba yung sinasamba natin? Sino ba yung sinasamba natin? Tao ba? No? Sino ba yung sinasamba natin? Mga bagay ba? Dito, yung mga makamundong kalayawan ba? No? Yun. Na nung hindi natin kilala ang Diyos, no, wala tayong, kumbaga, hindi natin siya mapuri kasi hindi natin siya kilala, no? Pero nung nakilala natin siya, nung na-born again Christian tayo, nung tayo ay kumilala sa Diyos, nalaman natin kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Doon natin siya, kaya nga tayo nakakapagpasalamat, kaya nga tayo nakakaiyak sa Kanya, kaya nga tayo nakakapagsabi sa Kanya ng ating mga gusto, ng ating mga sinusumbong natin sa Kanya, no? Yung mga gusto nating sabihin sa Kanya, dahil kilala natin ang ating Diyos na siya ay mabuti, no? Yun po yun, na before tayong magpipray, purihin po muna natin ang ating Diyos kung gaano siya kabuti sa ating buhay, kung gaano siya makapangyarihan sa atin, kung gaano siya magmahal sa atin. Purihin po muna natin siya sa umpisa na ating pananalangin, no? And then, ano pa? Ang ibig sabihin ng, di ba, for acts, no? ACTS, acts. Yung letter C. Ano naman ang letter C? Confession. Confession, ibig sabihin, ask of His forgiveness by confessing your sin and ask also strength to overcome it, no? Humingi muna ng tawad, no? Humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan at humingi ng kalakasang mapagtagumpayan ito, no? Mag-confess ka muna, no? Kung nakagawa ka ng kasalanan, mag-confess ka muna sa ating Panginoon, no? And then sabihin mo kung ano yon, and then humingi ka ng kalakasan upang mapagtagumpayan mo yung kasalanan na yun, mapagtagumpayan mo yung kasalanan na yun. Kasi kung hindi tayo hihingi sa ating Diyos ng kalakasan, ay hindi natin kakayanin. 'Di ba? Dahil hindi natin mababago ang ating sarili nang tayo lang mismo. Hindi natin, mahirap kasi meron ngang kalaban no? May kalaban ang espiritu, no? May kalaban ang espiritu natin, no? Walang iba kundi ang diablo, si Satanas, no? Dahil siya ang nagbubulong ng mga hindi magagandang gawa. Dahil siya nga ay enemy ng ating Diyos. Kaya nga siya ay winawasak niya ang tao. Winawasak niya ang tao para nga naman, no? Dahil gusto niyang wasakin ang Diyos natin, no? Yun. Kaya kailangan nating humingi, no?
Kailangan nating humingi ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ito. Kasi kung tayo lang hindi natin kaya, no? Dahil aminit natin at hindi is talagang minsan may mga time na 'di ba, na minsan magsisisi ka na lang sa bandang huli, bakit ko ba ito nagawa? Bakit ko ba ito? Kasi hindi mo naihingi ng lakas sa ating Panginoon na dapat napigil ka na sa mga ganung bagay. Hindi mo napigilan kasi hindi ka humingi ng kalakasan. Dapat po tayong humihingi ng kalakasan sa ating Diyos para mapagtagumpayan natin ang ating mga minsang makakagawa ka na ng hindi maganda, pero pinigil ka, no? Humingi ka ng lakas sa Panginoon na wag mong gawin yon, napagtagumpayan nun mo. Ibig sabihin, nakatakas ka sa sa bulong ng bulong ni Satanas, or napagtagumpayan mo yung kanyang yung kanyang mga hindi magagandang binubulong sa iyo. Yun. Kaya kailangan hihingi ka ng kalakasan yun, in Jesus name, Yun po yun. Na kailangan natin tayong humingi tayo muna ng tawad sa ating Panginoon, lalo na kung nagkasala tayo sa ating kapwa, And then, At ito nga, yung makikita natin ito sa 1 John chapter 9, verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and purify us from all righteousness. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Di po ba? Yun, makikita nyo yun sa 1 John chapter 1 verse 9. Yun po sa una Juan, sa Tagalog po yun, pag nagbasa kayo ng Tagalog. Kaya di po ba na ang sabi dito is maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. Mapagpatawad ang ating Panginoon, mapagpatawad ang ating Diyos, dahil ang kanyang kapatawaran ay walang hanggan sa mga nagbabalik loob sa kanya, sa mga nagsisisi ng mga kasalanan, dahil sapagkat siya'y tapat at matuwid ang ating Diyos. Ano po yun, And then letter T. Ano naman po ang letter T? Thanksgiving. Pasasalamat. Pasasalamat po. Remember all God's blessing and providence, His protection, your health, answered prayers, and your salvation. Na makikita po natin sa 1 Thessalonians, sa mga taga-Thessalonica, sa chapter 5, verse 18. In everything, give thanks, for this is the will of God. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, na kailangan po tayong magpasalamat, Remember all God's blessings. Naalala nyo po ba ang mga blessings na mga natanggap natin nung tayo ay nag-e-exist pa tayo? Kung tayo ay kung ilang taon na tayong nabubuhay, ibig sabihin is binebless tayo ng Panginoon, na minsan nakalimutan na natin ang mga blessing na natanggap na natin, na mga blessing na mga nagpasasa tayo, na mga blessing na dumating sa atin na kinalimutan natin siya, na mga blessing,
sa pag-iingat niya sa atin, sa pag-iingat niya sa atin sa araw-araw na lang, sa ating mga pamilya. Yun lang na ang pamilya mo ay nasa mabuting kalagayan, walang sakit, masagana. Yun lang, hindi ba natin iyon maipagpapasalamat? Samantalang sa dinami-dami ng tao sa mundo na hindi ka nagkaroon ng COVID, na hindi ka man lang kumbaga sa umuuwi ang mga pamilya mo sa bahay ng buhay, umuuwi ang pamilya mo sa bahay ng walang nangyari sa kanila, sa dinami-dami ng tao, na maraming, yung iba ay minsan na sasawing palad, pero kung tayo ay binebless sa protection ng Diyos, yun ba ay hindi natin kayang ipagpasalamat sa atin, yung ating kalusugan, kung tayo'y nagtatabaan, sa bagay kasi, wag tayong hindi rin maganda yung masyadong mataba, kasi yun yung pinagmumulan ng mga sakit, yung sa sobrang taba, kaya kailangan natin pag tayo nagkakaedad na talaga ingat-ingat din sa ating health, aray ko. Kaya yun mga friends, yung ating kalusugan, kung tayo ay malusog, wala tayong karamdaman. Yun ba, hindi natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos, na kung tayo ay malakas, may kamay, may paa, may mata, yun po ba hindi natin pwedeng ipagpasalamat, dahil karapat-dapat lang na ipasalamat natin, kung may kamay tayo, pasalamatan natin, may kamay tayo, na nagagalaw natin ang ating mga kamay, yun na lang, magpapasalamat ka kasi yung iba nga walang kamay at paa ikaw may paa at kamay ka, yun ba hindi mo pwedeng ipagpasalamat, yun po yun, na yung iba bulag, ikaw may mata, yung iba, di ba? Yun po yung yun po yung ibig sabihin dito, At tapos po, yung answered prayers. Yung pong ating mga prayers na minsan nakalimutan nating ipagpasalamat sa Diyos, na sumagot ang Diyos sa ating mga prayer, Sa ating mga prayers, sa mga gusto natin na minsan minsan may mga bonus pa, pagka nag-prayer ka, may dagdag pa ang Lord sa atin, minsan dinadagdagan pa niya, na minsan hindi mo inaasahan, dinagdagan niya ng kung anong blessing yun, na, diba, yun, na minsan hindi natin na ipagpapasalamat yun, bigla na lang, parang yung isang ketongin, yung 10 ketong yung pinagaling, isa lang ang nagpasalamat. Yung siyam nakalimot, tumakbo na, hindi nakalimutan ng magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Nung sila ay pinagaling, nagtakbuhan na dahil excited, pero yung pagpapasalamat na nakalimutan, mabuti na lang may isang nakaalala. Ay, yung nga pala, yung nga pala yung nagpagaling sa amin, yun. Na, ganon din tayo doon sa 10. Na ganon din po tayo sa 10, na minsan nakakalimot tayo. Minsan tumatakbo na tayo kung saan, Tumatakbo na tayo kung saan, nakalimutan natin magpasalamat, Nung natanggap natin ang blessing, takbo na agad kung saan. Yun, na hindi natin naalalang pinagaling tayo, na hindi natin naalala na na yung palang may
nung mga time na nahihirapan ka na, naaalala mo siya, nakikilala mo siya, no? Kumbaga sa talagang nagkakanda luhod-luhod ka, nagkakanda iyak-iyak ka, no? Sa panalangin. Nung sumagot at sinagot ka, o yun, wala na, no? Nakalimot tayo. Yun po yun. No? Ang sinasabi, and then endure salvation. Ito ang pinakang importante, ang ating salvation. Ipagpasalamat natin na tayo ay niligtas ng ating Panginoong Jesus, no? Yun po yun sa ating mga kasalanan, no? Pagpasalamat natin na tayo ay nakakilala sa Diyos. Ipagpasalamat natin na tayo ay nakakilala, no? Sino po tayo nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus? Siyempre, bulag tayo, hindi natin siya kilala, no? Hindi natin, kumbaga, nandun tayo sa kadiliman. Yung ibig kong sabihin, yung hindi mo siya nakikilala, no? Na hindi ka lumalakad sa kanyang kagustuhan. Pero, nung tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus, iniligtas tayo, no? Dinala tayo sa liwanag. Dinala tayo sa liwanag at nakita natin ang kanyang liwanag. Kung gaano kaliwanag ang ating Diyos. No, na dati hindi natin siya hindi natin masyadong dinidibdib, Kasi syempre nung mga, 'di ba, nung araw, nung mga bata-bata ka pa, hindi mo naman iniintindi na, oo, merong Diyos. Yung hanggang dun lang yun, na alam mong may Diyos, alam mo si Jesus, kilala mo ang pangalan niya, no? Pero sino siya? Nagpakilala ba siya sa'yo? Nagpakilala ba sa pagkatao mo? Yun na naramdaman mo ba siya? Kasi, di po ba na, sabi nga is, kung hindi mo siya hahanapin, no? Ay hindi mo siya makikilala. Kaya nga ang sabi, ang humahanap sa kanya ay makakatagpo. Ibig sabihin, kapag hinanap mo siya, makikita mo siya. Kapag hinanap mo siya, mararamdaman mo siya. Kapag kinilala mo siya, makikilala mo siya. Yun po yun, no? Ang ating Panginoong Hesus, no? Yung ating napaka-importante po, ang ating salvation. Ligtas na tayo, kaya tayo ay nakakapaglingkod sa Kanya. Kasi tayo ay niligtas niya, no? Hindi tayo nagbabayad sa ating kaligtasan, kundi ligtas dahil tayo niligtas niya, no? Dapat lang na tayo ay magpasalamat, no? Kaya nga, thanksgiving, no? Pagpapasalamat, pasasalamat, yun po yun, no? Na in everything give thanks, for this is the will of God. Yun po yun, And then, the last, nasa last na tayo ng Acts, is supplication. Yung supplication po is yung ating pagsusumamo sa ating Diyos. Yung ating gustong sabihin sa ating Diyos, no? Yung after doing all the first 3 steps, now, you are ready to pray your petition, no? Pag nagawa mo na yung 3 steps na nasabi ko, no? Yung, di ba, yung acts, yung A, adoration, yung pagsamba, yung C, confession, yung paghingi ng tawad, no? And then, yung T, thanksgiving, yung pagpapasalamat, and then, supplication. Yun po yun. Nasa huli po. Nasa huli. Ang paghingi, no? Pag nagawa na natin yung 3 yon, tsaka tayo hihingi sa Diyos ng ating mga request. Yung mga request natin sa ating Lord, yung ating mga
kahilingan, kung ano yung mga gusto nating na sa ating prayer. Yun po yun. Saka po natin ipagpe-pray kung ano po yung gusto natin, no? Yun po yun. Na kung ano po yung request nyo sa ating Panginoon, yung petition, no? Yun po yun. Tsaka po tayo sasabi ng kung ano po yung ating gustong i-request sa ating Panginoon. Ganun po ang pagpipray, no? Ganun po ang ating pagpipray, no? Yung 4 steps of prayer is acts, no? Tandaan po nyo ang meaning ng acts, no? Yung gawa, no? Kailangan natin gawin ito, no? You can do the acts, steps of prayer, no? Yun po yun, yung 4 steps of prayer. Yun po yun. And then, does God hears our prayer? No? Dinidinig ba ng Diyos ang ating dalangin? No, may question ng ganon. Dinidinig ba ng Diyos ang ating dalangin? No? God always hear the prayers of His children who prays in the name of Jesus. No? Na makikita natin sa John chapter 14 verse 13 hanggang 14, no? At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Di po ba? Yun po yun, na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Nakikinig sa kanyang mga anak, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay nakikinig. Kaya po, yung question po natin na, dinidinig ba ako ng Diyos sa aking panalangin? Yes. Yan po ang sagot. Is yes. Sumasagot po ang ating Panginoong Hesus. In Jesus' name, ano? Pag kayo po ay nanalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, no? Ay didinggin ang ating mga panalangin, no? But we need to pray according to His will. Ngunit, kailangan nating manalangin ayon sa kanyang kalooban, no? Meron pong, ano ba to? Merong kondisyon, no? May kondisyon po ang panalangin. Ngunit, kailangan nating manalangin ayon sa kanyang kalooban, no? Na makikita natin sa 1 John chapter 5 verse 14 hanggang 15. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi na si Jesus ang nagpagaling sa kanya, no? At sinabi sa mga pasensya na po, umalis ang lalaki at sinabi na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Yun po yun, no? Na may isang lalaki, no, na nakaupo sa isang templo, no? At sinabihang dahil gusto niyang gumaling. Ngayon, and then pinagaling siya ng Panginoon. Pero may isang kondisyon. Sabi niya, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka
masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. No, na sinasabi po sa 1 John. Yun po yun, na may isang lalaking pinagaling ang ating Panginoon. No? And then, at umalis ang lalaki at sinabi na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Yun po yun. No? And then, sometimes God answer us, no or wait, but let us trust Him that He knows what is the best for us. For we sometimes fail in these reasons. Minsan ang Diyos ay, minsan ang answer niya ay no or wait. No? Bakit? Meron pong 3 reason. 3 reasons, no? Na hindi pa tayo handa o sapat na mature. Number 1, we are not ready or mature enough to handle the blessings, no? Hindi pa tayo handa o sapat na mature para i-handle natin ang blessings, ano? Kaya itong 3 reason na to na no or wait, ito yung reason ng no or wait sa ating mga prayer na hindi sumasagot ang ating Panginoon. Meron siyang 3 dahilan, no? Ito yung 3 dahilan niya na hindi pa tayo handa o sapat na mature kung ibibigay niya ang blessing na yon, no? Dahil siya lang ang nakakaalam kung makabubuti sa atin, ano? And then we are living in sin, no? We are living in sin na makikita natin sa Psalms chapter 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon, no? No, kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan. No, number 2, kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, ano? We are living in sin, no? Yun po yun, na dahilan na bakit hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga prayer ng bakit no or wait. And then, number 3, wrong motive, no? Kung meron tayong hindi magandang motibo sa ating prayer, ay hindi sasagot ang Diyos, no? Hindi siya sasagot. Natural, makakasama sa atin yon kung siyempre naman, alam ng Diyos kung hindi maganda ang motibo natin sa ating pinagpe-prayer, ano? Dahil hindi natin pwedeng lokohin ang ating Diyos. Hindi natin siya pwedeng lokohin kasi is Diyos yay, no? Nalalaman niya ang ating mga iniisip, no? Iniisip pa lang natin, alam niya na. Kaya hindi natin siya pwedeng lokohin, ano? Kaya ang prayer kaya yung no or wait, no? Yung meron tayong wrong motive sa ating prayer ay wag tayong umasa na nasasagot ang Diyos dahil ayaw niya tayong mapahamak, no? Kaya nga no or wait, yun ang may reason siya. Ito yung reason niya sa no or wait, ano? Na mababasa natin ito, no? Bakit? Na yung sa wrong motive, ano ang reason? Mababasa natin sa James chapter 4 verse 2 and 3. 2 hanggang 3 sa Santiago. Babasahin ko na po. Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makakamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangang mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang
mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yun po ang reason, no, sa wrong motive. No, nabasahin po ninyo sa Santiago chapter 4 verse 2 and 3. Sa Tagalog po Santiago, no? Sa English James. Yun po yun. Yun po ang reason ng wrong motive. And then maganda naman po, no? Meron siyang ipagpatuloy niyo po ang pagbasa ng kay Santiago verse 4 hanggang 10. Dire-diretso nyo na yon. Maganda ang inyong makikita, no, para tsaka medyo dun sa 4 medyo galit na itong sumulat itong si Santiago, no. Ang sabi dun sa 4, bibigyan ko lang kayo ng tag nito ng konting pasauna, no, sa verse 4. Sabi niya dito, mga taksil. O tapos, diretso na yung bakit niya sinabi yung mga taksil, no? Mga taksil kayo. Yun nga. Kaya, diretso nyo kasi, pag hindi nyo diniretso, hindi nyo maiintindihan. Kaya, sa verse, idiretso ninyo na po ng hanggang 10 para mas maganda, no? Para makita nyo ang reason bakit niya nagsabing mga taksil kayo, no? Na itong nagsabi na si Apostol James, si Apostol Santiago. Kaya basahin niyo po 'yon, no? Total naman binasa niyo na, dire-diretsuhin niyo na, no? Yun po. And then and question is, what are the key ingredients to our prayers, no? Ano ba ang mga ingredients, ano ba yung mga sangkap nito, yung mga sahog sa prayer? Ano ba ang mga sagot, no? 3 key ingredients to our prayers, no? Yung mga sangkap niya, yung mga sahog, kung kayo nagluluto ng sinigang food, no? Sinigang Pinoy, no? Ng ating special dish, no? Ang specialty ng ating bansa is sinigang, no? Sinigang. Favorite ng mga Pilipino, no? Ano po ang sahog ng mga sinigang? Alam nyo yan, para sumarap ang sinigang. Sa prayer, ganon din po, may tatlong sangkap, no? Sa ating mga panalangin, no? Number 1, pray with faith. No, pray with faith, no? Na ang sabi dito sa Matthew sa Mateo chapter 21 verse 22, if you believe, you will receive. No, yun po yung sinasabi dito na tayo ay manalangin na may pananampalataya. No, yun po yun sa number 1. Yun po yung sahog number 1, And sahog number 2 sa ating prayer, pray with patience, Pray with patience, Kailangan na tayong kailangan tayong maghintay, no? Nang may yun nga, pray with patience, no? Na makikita natin sa Colossians chapter 4 verse 2 at sa Luke chapter 11 verse 5 hanggang 10. Masyado hong mahaba, kaya basahin nyo na lang po, no? Na ang sabi dito sa Colossians 4:2, mga taga-Colosas, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yun po yun, pray with patience, no? Pray with patience. Sa Colossians chapter 4 verse 2, ang sabi, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kailangan tayong matyaga,
Kaya nga patience, kailangan matyaga tayo. And, wag nating kalilimutang tayo ay magpasalamat kahit wala pa ang sagot ng ating Diyos. Kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon. No? Kaya yun po yun na hindi man siya sumagot pa, is kailangan nating mag-wait, ano? Kaya nga sabi, kung no or wait, ano, alam natin ang dahilan, no? Nang no or wait, kung bakit hindi siya sumasagot sa ating mga panalangin, ano? Kaya yun po yun na meron siyang reason. And then, number 3, sa key ng ingredients to our prayers, ano po, pray with the leading of the Holy Spirit, no? Yung pong mag-pray po tayo na tayo ay ilid ng banal na espiritu, no? Na manalangin tayo, no, para tayo gabayan ng banal na espiritu. Dahil ang espiritu po ng ating Panginoon ang siyang nagagabay sa atin, no? Siya yung parang kumbaga siya yung nagbabantay sa atin. Alam naman natin 'yon, ano, bakit tayo nagiging bakit ba tayo napoproteksyonan ng ating bakit tayo napoproteksyonan ng ating Diyos, ano? Dahil may mga espiritu, no, na minsan na nagagabay sa atin, ano, kung ano yung ating sasabihin, kung ano yung ating gagawin, na kumbaga yun yung gumagabay sa atin. Kumbaga siya yung kahalili ng ating Diyos, no? Dahil kung wala ang banal ng Holy Spirit, ay syempre, no, dahil yun nga yung kumbaga yung is the God the Father and the Son and the Holy Spirit, ano. Kailangan yon na magkakasama yon, ano. Kaya yun po yun na magkakasama yon. Kaya magpe-pray po tayo na tayo ay igabay ng Holy Spirit. No po. Na makikita natin sa Lucas hindi po. Basahin nyo na lang po sa Romans, yung pray with the leading of the Holy Spirit. Pakibasa na lang po sa Romans, sa mga taga-Roma. Chapter 8, verse 26 hanggang 27. Yun po yun na pray with the leading of the Holy Spirit, no? Pakibasa na lang po. No, tapos ito po sa yung pong sa Luke 11, 11:9 lang po yung kinuha ko dito sa sa Luke chapter 11 verse 9. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. O di po ba? Ito po yon na ang nagsasabi ang ating Panginoon na sumasagot siya sa ating mga panalangin, na sabi po sa Luke chapter 11 verse 9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Yun po yun, no? Na tayo po ay pag tayo nagpe-pray, no, mag-pray po tayo, no? Bakit tayo hindi sinasagot? Siguro, baka, kasi hindi nga tayo humihingi, ano? Kaya nga, syempre, ang paghingi naman natin is may answer ng no or wait, ano? Meron namang yes agad, pero yung no or wait is, yun po yun, nasabi ko na sa inyo, yung reason, ano? Yung reason yung tatlong ingredients, tatlong sangkap, tatlong sahog na pwede na sinasabi ng ating na ating Diyos, no? Ito yung sangkap sa ating mga panalangin, pray with faith, pray with patience, and pray with the leading of the Holy Spirit, no? Yun po yun. Kaya dito po muna tayo magtatapos sa prayer, no po, meron pa po tayong isa.
Kaya para last na po 'yon yung ating di po ba number 1 is Bible, number 2 salvation, number 3 ay prayer. Yung number 4 po, yung tapos yung kasunod po yung number 4, no? Kaya amahan niyo na lang po yung ating susunod na pag-aaralan. Kaya last na po tayo, no? Kaya gambrimas. Isama niyo po ako sa prayer, kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil nagkaroon na naman po tayo ng pagkakataong makapag-share ng ating pinag-aaralan sa Bible, kaya na New Life in Christ, sa mga baguhan po ito, na sa mga hindi lang sa mga baguhan, sa mga sa mga makunat. Ay, hindi, biro lang po, masanay na kayo, kasi ako mapagbiro ako. Kaya, wag kayong mapipikon, kasi biro lang po yun, kasi, syempre, kailangan nating bigyan ng kulay ang ating, hindi naman tayo, yung parang, syempre, kumbaga is, siguro, nagtataka kayo, bakit ako laging nakatawa, kasi is, ito yung natural ko, ito po yung natural ko na, is, pag natatawa ako is, minsan hindi ko mapigilan, pag naiiyak naman ako, hindi ko rin mapigilan, yung, kumbaga, is, ito po yung natural ko talaga. Kaya, pagpasensyahan nyo naman po. Pagpasensyahan nyo lang po yung medyo bakit ako, laging nakatawa, Kaya is, mahirap naman, habang binabasa ko sa inyo to is, ako yung umiiyak. Baka naman, hindi tayo matatapos pag umiyak ako sa inyo. Kaya, yun po yun, kaya, at mabuti po ang Diyos, at praise God po, at nakalabas na po ang aking biyanan sa ospital. Nandito na po siya sa bahay, kaya mabuti po ang Diyos at nakaraos siya sa operasyon niya, at okay naman po ang aking biyanan. Kaya maraming pong salamat sa inyo dahil sinasama niyo po ako sa prayer ninyo. Kaya meron pong meron namang new problem, alam niyo naman po yun, na pakisama po ang ate ko sa prayer, kaya is God is good talaga, sa ating buhay. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa dahil po ang ating Diyos ay sumasagot sa ating mga prayers, dahil marami, sa ating mga prayer, kaya yun po. At dito po muna ako magtatapos sa ating sa topic natin po na New Life in Christ. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At see you next time. Maraming salamat po. God bless us all. Mag-pray po tayo. Kumbaga sariling panalangin, kaya mag-pray po tayo, Maraming pong salamat. God bless us all. See you next time. God bless po.